Rapidol though, you know what, for this something in bullshit in the Philippines work. Because when I'm working, so may issue, may problem life in Quezon City. Yun nga, di ba? Ang sweldo sa akin ng amo ko ay hindi mababa at hindi sila tumutupad sa whatever currency ang sweldo ng helper. So, ang sweldo ko is, yun nga, sinabi ko na, very lower as almost 4K, but my allowance is 2K. So, hati ang opinion. Pag umuwi siya ng Philippines, ang sweldo ko ay pumapatak uli ng 4K. Hindi na binabalik yung allowance ko na 2K kasi nga dito na siya. So, it's very currency of healthcare in the Philippines. You know what? As 6K to 70 and 90 whatever performing na hindi talaga sumusunod. Sa akin naman, hindi naman ako kayang-kaya ng amo ko dahil mautak ako eh. Ang linilikramo ko lang sa kanya, hindi siya tama magpasweldo. At pag ako may birthday, hindi siya nagbibigay siya 1,000, tapos makalipas pa wala na. Tapos pag nagbubunos ako ng every December, wala siyang binibigay. Ang binibigay na naman niya 1,000 pesos. So, very not right because made na nga ako sa house na to. Caretaker pa ako kasi ako na napag-iiwanan ng house na to. 2020 pa ako pumasok during pandemic. So now 2025 na, kaya hinihingi ko yung aking money ransom to government, to international, to President Donald Trump again this because I'm working this in the Poland, always experience so badly, right? Kaya winawarning ko sa iyo, BBM Marcos, all Malacanang Supreme Court. Sabi ko sa'yo, diba, pag hindi mo binigay sa akin ang money ransom, mismo ulo o katawan ng amo kong babae, papadalak sa'yo at pupugutan ko siya. This November, diba sabi ko, until to now, and December, huwag po nang paabutin matapos ang December. Nag-call to BPI in Shorthorn, location road 20 Mindanao Avenue, Quezon City or Barangay Turo. Alam din ng Barangay Turo yan, na nagtatrabaho ko dito sa village kasi bago ako nag-uwi ng BPI bank, nakalagay dun sa akin statement na as a helper in the streets to village and Dakalang Lumpo Fulberahong village. So katabi lang naman JSIS. So andun yun sa mga vlog ko lahat. You know what, understanding kung pumasok ako ng mga ganyang trabaho because gusto ko mabuhay and so I'll having to fight the politics to me and never. So, gagamitin ko ang taong ito is almost 82 years old, si Sinaida o si Miss Sini Openaldo ang pangalan ng bus ko. Yun na yun. Alam nyo na yan. So, pwede nyo i-check ang barangay. Ang aking, yun ang problema ko dito sa Metro Manila. Kasi namamasukan ako dito sa mga stupid sa Pilipina to, whatever they're feeling mga mukha ng mga Thai or something rich at elegant. This is Ren, pero mukhang demonyo. Yun ang ayaw ko sa lahat, diba? I'm a Troubled International and the full text war in Christ because Miss Miracle imaged this as a hero because I am. Pero yung mga Pilipino na itong nananamantala sa akin, talagang sinasabi ko sa iyo, tatanggalan ko talaga sila ng kalamay. Ako matapang ako, hindi ako duwag. Bakit ko sila katakatakutan? Nasa akin ang terms ng earth na to, but they're going to war and go for the time, the end of all this trouble in the world, our religion is coming. Sino ang mga to para lupigin ako? No right this place earth in a wrong time to our people to sumisatakin. Yun ang problema ko, rapid po. Kung ikaw ay baka you call na, di ba? Ang dami ko ng vlog sa'yo pero wala kang ginagawa. Pinapatuloy mo yung mga Pilipinong pipitsugin na yan. Talagang binububog sila, pipitsugin sila. Dahil kayang-kaya sila kasi mga duwag sila. Puro sila nagpapakaalipin. Kaya yung mga government of flood control, naging alipin kayo. Dahil dyan, mga puro kayo salita. Puro kayo dakdak ng dakdak. Wala nang pala kayong armas. Yun ang gusto ko mangyari, rapid tulpo. Kung sa akin lang naman, sana kumilos ka na. Huwag mo nang antayin ang government na umutos pa sa'yo. Ako mismo nag-uutos sa'yo in this place at para matapos na to. At maghaharap kami ng amo ko dyan sa television o whatever.
So yun lang, parang kasi galing ako sa Galas Santa Mesa Barangay Santo Niño, doon din ako trabaho noon. So nakilala niya itong babaeng mata pobre na itong madamot na pangit na si Sinaida o Sini Opinaldo, ang aking boss. Dahil ang amo ko doon sa Galas Quezon City, ano yun, nagsasayaw or Zumba, so friend, also pinasok ako dito. So ang purpose ko dito ay maglinis, magluto, o ano, anything, to blah blah blah, whatever stresses. Ang laki-laki ng bahay, tapos ang laki-laki ng garden, my next to hard. So, we're very different equal to miss work and possession and the Philippines life. So, yun yung point ko. Kasi ito, hindi ko muna to isisin ang video sa mga anak niya eh. Bago ko to isend, kailangan magharap-harap muna kami dyan sa court. Kung hindi niya kaya humarap sa court, so kung magkano pinapatak ng sweldo talaga ng katulong, o maid or whatever the Philippines working, and during my start is 2021, 5 years, yun ang babayaran niya incorrectly. So, yung bonus, hindi naman siya nagbibigay ng bonus, 1,000, pahirapan pa, dahil pa sinasabi. Ang paliwanag sa akin, wala daw siyang pera. At ang pinapasuldo lang daw sa akin yung pera ng anak niya. Maniniwala ka ba doon? Samantala may kabit siya, o mayroon siyang boyfriend na DI na 40 years old siya, 82 years old. Binilhan niya ng sasakyan na motor naghahalaga ng 300,000. Tapos bumili pa siya ng mga kung anong machine din sa katawan niya na dadaan-daan libo. Maniniwala ka ba doon? Ngayon nga December nga, sabi ko, hoy ate, babali ako ng 10K. Babayan ko 1 month hulugan. Ibibili ko lang ng camera kasi nga magbablog ako, di ba? Gusto ko bumili sa Green Hills. Sabi niya, wala ako ipapautang sa'yo at wala akong pera. So, buwisi talaga. Gusto ko talaga layasan talagang bahay na ito. Ang gusto ko din, na buksan yung bahay na kasi nakalak yung house na to eh. So, itong room na to, ito lang labas ng house. Massage room to, nakahiwalay ako sa house. So, lahat ng bahay namin nakalak. So, pinaganda ko lang, lagyan siya ng ilaw, mga Christmas, ano dyan, mga, kasi nga December. So, yun, ako magagawa dahil kwarto ko talaga to. So, whatever. So, yun yung nangyari. Talagang nasaktan din ako, parang gigil ako. Kasi, what doing this old woman, takot na rin siya mag-ano ng pera, maglabas-labas sa bangko. So, ang ginagawa niya, nagwi-withdraw siya. Linalagay niya dun sa room niya. Baka may bolt. So, nakalak yun. Ang gagawin ko, mabilis lang naman basagin yung to eh. Mabilis ko lang basagin yan eh. Hindi hamak mas malakas kami sa babae, no? So, yung gawin ko, nanakawin ko sa kanya. So, kung ako magnanakaw, magkakasala, hindi naman ako madideport o mapapakulong eh. Malakas ang kapit ko sa gobyerno at sa international warrant. Siya pwede ko ipakulong. At ang anak niya sa Amerika na nurse at 2 engineer niya sa Amerika, pwede ko ipatanggal at call to Mark Carney and Canadian Prime Minister, at pwede ko sila palayasin. So, for all of my feel and what happened, dahil yun talaga magaganap President Marcos, hindi ako sa'yo nagsisinungaling at ipupus ko ang mangyayari kung paano ko nanakawin ang pag-aari ng amo ko sa bahay na to, o kung hindi naman siya umuwi, na natakot siya. Pag nagpost ako sa YouTube, may nakakilala sa akin, may report yun. Siguro hindi lang sila mag-iingay kasi nga alam na nila, di ba? So, continue tayo dyan. Dapat magaling tayo dyan. So, yun yung mangyayari. Kaya ikaw, BBA Marcos, ibaba mo na yung pride mo. Ibigay mo ng aking Mano Brandstone. Total, pinaghirapan ko naman to all platform. Like, flag to action. And fact talk and what happened to me. Hindi ako nang sisinungal sa BBM. Siguraduhin ko sa'yo, bago mag 2025, may mamamatay o may mawawalan. Tapos, pag nakuha ko yung mga bagay dyan o man, para ako magkapera, maghanap ako ng ibang trabaho. Tapos gawin ko ulit, magnakaw ulit ako sa ibang tao. Ay bakit? Hindi kayo kumikilos there. I'm always updated for our news and video to YouTube and TikTok. Pero hindi kayo gumagalaw. The problem is your problem, not me. Kaya, papatayin kita. Aatakihin kita. So, this is very important to news to my channel.
follow more. Thank you.